Okay, good morning mga igan. Ba, alam niyo ba, nakatapusan na? Katapusan lang? Katapusan na ng buwan. Okay, good morning po mga igan. At ngayon po ay huling araw nga po sa buwan ng Mayo. Talagang goodbye. Summer na po tayo. Bukas June 1. Isang napakalagang araw po. Sa mga naghahanda po ng pasok, no? June 1. Pasukan na. Pasok na. Gising na kayo. At kailangan natin kumita para may pang-tuition si... Junior. Talaga may junior. Oo nga. Good morning. Tama! Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanda natin sa Balik Junior, Eskwela 2011. Nasa lunes na nga para sa Wala mo maraming junior. estudyante natin dyan. Ay, wala si Nene. Kailangan natin pag-aralin ng ating mga anak para magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan. Yan. Magandang future. Tulad na lang po ng high-flying students ng aviation schools ngayon, na sa kanilang pag-graduate, makakaasa sila na makakatanggap ng pinakamalaking starting salary dito sa Pilipinas. Pinakamalaking Talaga? starting. Ayon nga po sa listahan ng DOLE, kumikita lang mahigit 70,000 kada buwan ang mga baguhang piloto. Bakit nga ba laki-laki ng sweldo nila? Yan ang ating alamin sa pagtambay ni Drew sa pinaka-high-tech na aviation school ngayon sa bansa, ang Clark Aviation sa Pampanga. At ito pa, babalikan natin ang ating kabataan at tatambay tayo sa always favorite ng mga Pinoy, ang Rizal Park. Marami kasing bago doon tulad ng bagong renovate na relief map o dambuhalang mapa ng Pilipinas. Ang pamasyal natin ito ay umpisa pa rin ang pakikiisa ng UH Barkada sa pagdiriwang ng 150th birthday ng ating pambansang bayani. Walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. Kaya abangan niyan at marami pang ibang sorpresa mula sa Luneta. Ihilitin na Monica at Arn mamaya. Ba't di na lang tawagin ulit bagong bayan? Total... Bago na siya. Bago Bagong na. deal. Renovated Ang galing, na. ah. Why not? At ipapasya natin lahat ng... lahat tayo may Tito Boy, no? Tita Nene. Tita Baby. Junior. Okay. Pero bago lahat, narito po na mga balita na dapat yung malaman sa ating top hirit. Oh, na-miss ko yan, ha? Big time rollback sa presyo ng LPG, binigyan ng Shell at Petron. Pero kung galante sila sa LPG, bumawi naman sila sa presyo ng mga produktong petrolyo. Presyo ng gasolina at diesel, tumasa naman. Ladies, usapin ng diborsyo muling binubuhay. Pilipinas na lang daw at Vatican City ang hindi kumikilala sa konsepto ng divorce. Sako-sakong patay o naghihingalong isda naman hinango mula sa Taal Lake. Ang pangamba ngayon, baka umabot pa sa mga palengke ang double dead na isda. At ang anti-smoking campaign ng MMDA, marami pong nasampulan sa unang araw ng pagpatupad nito kahapon. At narito na po ang detalye ng mga balitang yan. Big time rollback sa presyo ng LPG. Binigay ng Shell at Petron na una nagpatupad ng 2 piso at 50 sentimo kada kilong bawas presyo ang Shell. Pasado alas 12 kaninang ating gabi, ang katumbas. 27 piso at 50 sentimong rollback sa kada 11 kilogram na tangke. Susunod namang magro-rollback ng presyo ng LPG sa parehong halagang Petron ngayong alas 6 ng umaga. Pero kung may good news po mga kapuso, syempre may bad news din tayo. Muli namang nagpatupad ng oil price hike ang Petron at Shell. Ang Shell nagtaas na ng 50 sentimo sa kada litro ng premium at unleaded gasoline, habang 25 sentimo naman ang naging dagdag sa kada litro ng regular gasoline at diesel. Susunod naman ng Petron, mamayang alas 6 ng umaga, may oras pa. Unsod pa rin daw yan ang pagtaas ng presyo ng crudo sa world market. At aking kito, binobrida, pati Chevron. Ngayon, alas 6. Ganyan na rin ang Alas presyo. 6. Ayan, o so magpagas Chevron. na habol-habol na Full ho. tank. Yes, full tank. Tanggalin nyo. Ito naman ang konsepto naman ho ng divorce. Tanggap na ng halos lahat ng bansa sa buong mundo. Ito ay matapos pumabor sa diborsyo sa pamagitan ng isang referendum ang maraming mga taga-Malta, isang island nation sa Europe. Kaya naman tanging ang Pilipinas na lang
At ang Vatican City, ang sentro ng Katolisismo, ang mga natitirang bansa sa buong mundo kung saan hindi pa rin kinikilala ang diborsyo. Kaya ang ilang mambabatas natin, muli na namang binubuhay ang usapin tungkol sa divorce. Lalo na't ayon sa tala ng Office of the Solicitor General, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng annulment dito sa Pilipinas. Panukala ni na Gabriela Partiles Representatives Luz Viminda Ilagan at Emmy De Jesus, payagang magdiborsyo ang mag-asawa kung 2 taon nang aprobado ang kanilang separation o annulment. Gayon din, kung hiwalay na silang mag-asawa ng may 5 taon, kung wala nang pag-asang magkabalikan pa sila. Kung mapapatunayang psychologically incapacitated ang isa sa mag-asawa at kung may irreconcilable differences. Sa panukalang batas naman ni na Representatives Rufus at Maximo Rodriguez, isinusulong ang pagkilala ng pamahalaan sa mga diborsyong pinasok ng isang dayuhan na balak muling magpakasal sa isang Pilipino. Sa Miyerkules, titingin na ng House Committee on Revision of Laws ang 2 panukalang batas. Pero ngayon pa lang, hati na sa usapin ang maraming kongresista. Let me just say, I myself am in favor of it. Very difficult to let two people who cannot live together continue to live together. Hindi ako pabor sa divorce bill. Katulad ko, isang politician, yung pangit, watak-watak yung pamilya mo at masira yung pamilya mo. Wow. After RH bill, divorce naman ang Divorce asawa. naman. Parang ano ba? Kaya pabor ba kayo sa Talagang- divorce? Kasi annulment na rin naman parang ganun. Ano ba pagkakaiba nun? Ang pagkakaiba lang daw sa divorce, mas maraming mga batayan daw. Halimbawa sa yung alimony, mas detalyado na yung ibigay. Unlike sa divorce. At mas mabilis ang proseso. Yes, sa annulment. Sa namin hindi parang Kaya talagang nga- hiwalay lang eh. Kaya nga walang divorce, aral yun sa mga nagmamadaling magpakasal. kailangan ayusin muna. No? Pag naisip may divorce, di lakas ng loob ng mga yan. Pero ganun din ang annulment ngayon. Mahirap Di ba, parang din ang dami, ang daming mga At nakakawa magastos. doon yung mga, dahil masyadong ang mahal ang annulment. Sabi nila, Sino bang titiis? ba't daw nagtitiis yung dalawang hindi na kayang magsama? Yes. Bakit nung nagliligawan kayo, mahal nyo isa't isa? Ang bilis no? Hindi, at saka yung mga issue din ng domestic violence. yeah, Diba yung mga kailangan binubulsa. ma-address din yun Pag-ibig. eh. Ginagawang punching baga mga Oo, asawa. Ay, ano, sarap. tiisin mo pa yun. Samantala, sa Senado naman, tinalakay kahapon ang tungkol sa panukalang Protection of the Unborn Child Act of 2011. Sa naturang Senate Bill, pagmumultahin ng 100,000 pesos ang sino mang magbebenta ng contraceptive ng walang reseta ng doktor. At habang buhay ng pagkakakulong naman ang sino mang mapapatunayan nagpapalaglag ng bata. Ayon kay Senador Tito Soto, maluwag ang ating batas sa pagbili ng mga morning after pill o mga gamot na iniinom matapos makipagtalik para hindi mabuntis. Gayet ni Soto, napakadali raw makabili ng mga ganitong produkto sa mga butika ang kanyang staff. Naalarma din siya at si Senate President Juan Ponce Enrile sa sinabi ng isang eksperto na maaari umanong maging pampalaglag ang morning after pill. Pero dahil halos magkaugnay ang Unborn Child Act at Reproductive Health Bill, nilinaw ng mga senador na pro-RH bill na titiyakin nilang hindi abortifacient ang mga contraceptive na isusulong nilang ipamahagi ng gobyerno. Pero ayon kay Senador Ralph Recto, dapat raw munang tukuyin kung ano ang mga bawal na contraceptives. Dapat ginawa ni Tito Sen, ando na may mga otoridad, binalikan yung butika na kabili siya noon, pinasara. Oo nga. Sa Quiapo, di ba, ang Dami dami? naman talaga Bawal, eh. di ba? Taon-taon na lang yan. Pero Ang harapan pang simbahan. yung morning after pill ba sumikat yan sa Amerika, yung mga rape victim, napahintulutan sila. Yung mga na-rape. Oo. Di ba soft drink lang? Soft drink? Ano? Ano yan? Soft drink lang ang katapat. Ganun ba? Narinig ko lang. Hindi mabuntis. Narinig ko lang. Asayas dyan, soft drinks ka dyan. Kaya pala pa na yung soft drinks mo lately. Hindi nga makainom, ano? Okay, samantala, hindi lamang ang Taal Lake.